King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1405. Pagbabago. Napakalakas ng Chaos Origin Divine Power. Kung magagamit ko ito sa isang bloodline technique. Nang magkaroon siya ng ideyang ito, nagsimulang mag-eksperimento si Zhao Fang. Kung maisasama niya ang kanyang makapangyarihang Chaos Origin Divine Power sa kanyang bloodline techniques, tiyak na lilikha siya ng isang lubos na kamanghamanghang kapangyarihan. Sa ngayon, ang pinakamalakas kong kakayahan sa pakikipaglaban sa Chaos Origin ay ang Chaos Origin Divine Sword. Upang maging kasing lakas ng kanyang diskarte, binalak ni Zhao Fang na magsimula sa Chaos Origin Divine Sword, pinagsama ito sa isang umiiral na diskarte sa bloodline o lumikha ng bago. Makalipas ang isang taon, umalis ang lumilipad na barko ni Zhao Fang sa Qixing Zone at pumasok sa Antian Zone. Sa loob ng space-time robe, isang gwapo at misteryosong kabataan ang nakatayo sa harap ni Zhao Fang, na naglalabas ng malamlam na liwanag na nakaapekto sa mundo sa paligid niya. Ito ang bagong divine body na nilikha ni Zhao Fang ngayon mula sa mga sanga ng Tree of Time. Ang divine body na ito ay katulad ng mga time bodies ng light rays, ngunit malamang na mayroon lamang itong 20 hanggang 30% ng mga epekto ng orihinal. At sa loob ng divine body na ito ay ang kaluluwa ng ika-4 na clone ni Zhao Fang, si Zhao Kong. Ito ay ganap na natapos na sumanib sa halos quasi-god eye level eyes of space-time. Linangin sa iyong sarili. Diretsyong sabi ni Zhao Fang. Ang soul intent ni Zhao Kong ay umabot na sa rank 9, ngunit ang kanyang divine body ay nasa rank 8 lang. Gayunpaman, dahil sa potensyal ng divine body na ito, hindi magtatagal bago ito mahuli. Pagdating ng oras, malamang na si Zhao Kong ang pinakamalakas sa mga clone ni Zhao Fang. Nakagawa din si Zhao Fang ng iba pang mga bagay sa mahabang panahon na ito bukod sa paggawa ng katawan para sa kanyang clone. Ginugol niya ang karamihan ng kanyang oras sa paglinang at paglikha ng isang bagong pamamaraan ng bloodline. Sa araw na ito, pinili ni Zhao Fang na umalis ang space-time robe at ang lumilipad na barko. Ang kanyang kaliwang mata ay biglang nagsimulang pumutok sa intent. Ang Chaos Origin Divine Power sa kaliwang mata ni Zhao Fang ay mabilis na naging anyo ng isang maliit na Chaos Origin Divine Sword. Swish! Ang maliit na Chaos Origin Divine Sword na ito ay bumaril sa hindi kapani-paniwalang bilis, kaagad na naglakbay ng 2 hanggang 300,000 li. Boom! Ang Chaos Origin Divine Sword ay baliw na nilamon ang lahat ng enerhiya sa landas nito, nadagdagan ang kapangyarihan nito, at ang hindi nito kayang lamunin, sinira nito. Hindi masama. Tumanggo si Zhao Fang. Magagamit na niya ngayon ang kanyang Chaos Origin Divine Sword bilang isang bloodline technique, at ang kasanayang ito ay tila mas malakas at mas mabilis kapag ginamit sa ganitong paraan. Gayunpaman, ang ordinaryong Chaos Origin Divine Sword ay isang patuloy na pag-atake na maaaring magdulot ng pangmatagalang pinsala. Ang bloodline technique na Chaos Origin Divine Sword ay isang beses na paggamit, kaya wala itong gaanong kapansin-pansin na papel. Ngunit kamakailan lamang ay binuo ni Zhao Fang ang bloodline technique na ito, kaya't mayroon pa itong napakalaking espasyo para pagbutihin. Maaari niyang subukang pataasin ang pinsala ng Chaos Origin Divine Sword bloodline technique o subukan at tingnan kung kaya niyang gawin ang bloodline technique na humarap sa patuloy na pinsala. Magtrabaho muna tayo sa unang direksyon at dagdagan ang kapangyarihan ng bloodline technique. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, pumasok si Zhao Fang sa space-time robe at nagpatuloy sa pagbuo ng bagong bloodline technique. Sa labas ng mundo, lumipas ang isang taon. Sa araw na ito, ang lumilipad na barko ni Zhao Fang ay pumasok sa teritoryo ng pangkat ng spiritual race ng Ziling Zone. Sa wakas nakabalik na ako. Iniisip ko kung ano ang kalagayan ni Yufei ngayon. Sa loob ng lumilipad na barko, ngumiti si Zhao Fang. Umalis siya ng walang palom at nawala ng napakatagal na walang alinlangan na galit si Zhao Yufei. Ngunit nang lumilipad ang lumilipad na barko ni Zhao Fang sa isang pangkat na 4.5 bituin. Sa isang grupo ng mga palasyo sa ibaba, 2 ancient god divine senses ang nag-sweep out. Gayunpaman, dahil sa lumilipad na barko, hindi nila maramdaman ang kalagayan ni Zhao Fang. Sa loob ng isang simpleng bulwagan, nakaupo ang isang lalaking nasa tapat ng isang babaeng nakasuot ng violet.
Ang lalaki ay isang rank 7 ancient god habang ang babae ay mas malakas pa, isang pick na rank 7. Bukod dito, siya ay may isang mahusay na bilugan na figure at isang napakarilag na hitsura. Ang lumilipad na barkong ito ay may bilis na katumbas ng isang peak rank 7, ibig sabihin na ang tao sa loob ay hindi bababa sa isang peak rank 7. Gayunpaman, dapat ay dumaan lang sila. Sabi ng babaeng nakasuot ng violet. Peak rank 7. Lumamlam ang ekspresyon ng lalaking pula ang balat nang tumahimik siya. Gayunpaman, biglang umikot ang lumilipad na barko. Whoosh! Ang simpleng madilim na dilaw na lumilipad na barko ay lumipad pabalik sa complex ng mga palasyo at huminto. Bumalik ka na. Agad namang tumayo ang babae at lalaki at lumabas ng hall. Kami ay mapangahas na ginamit ang aming divine senses upang obserbahan ang mabuting Ginoo ngayon, ngunit hindi namin sinasadyang masama. Sabi ng lalaking pula ang balat. Pagkatapos ng lahat, ang taong ito ay malamang na maging isang peak rank 7 ancient god o mas mataas. Talagang naging bastos para sa kanila ang paggamit ng divine sense para siyasatin siya. Swish! Inihayag ni Zhao Fang ang kanyang sarili. Isang malakas na aura ng ancient god ang kumalat palabas, na naging dahilan upang manginig sa takot ang mga kaluluwa ng lahat ng tao sa ibaba ng antas ng ancient god sa paligid, at ang kanilang mga katawan ay nagyelo. Siyempre, ito ay habang tinatago ni Zhao Fang ang bahagi ng kanyang lakas at hindi ipinapakita ang kanyang buong lakas. Zhao Fang. Ang dalawang ancient god ay nagulat at natakot na tumitig kay Zhao Fang. Kumislap ang mga mata ni Zhao Fang, ngunit wala siyang sinabi. Siya ay lubos na kilala sa Ziling Zone. Para sa mga taong ito na makilala siya ay hindi kakaiba, ngunit para sa kanila na matakot sa kanya ay medyo abnormal. Napansin ni Zhao Fang ang lugar na ito at bumalik dito dahil ito ang unang pangkat na binisita niya nang dumating siya sa Ziling Zone. Universal Salvation Hall. At mismong sa pamamagitan ng Universal Salvation Hall na nakipag-ugnayan si Zhao Fang sa Life Origin Sect at kalaunan ay pumasok sa spiritual race. Ayon sa alam ni Zhao Fang, ang Universal Salvation Hall ay isang paksayon ng medicine daw, ngunit nang dumaan siya, napagtanto niya na ang lugar ay nahuhulog sa isang madilim na kapaligiran, at marami sa mga miyembro nito ang namumula sa layuning pumatay. Si Zhao Fang. Ilang taon na ang nakalilipas, sa laban sa pagsusugal sa pagitan ng dalawang lahi, natalo niya ang isang ancient god genius ng Blazing Gold Race. Malamang lalo siyang lumakas ngayon. Anong gagawin natin? Nag-message ang lalaking pula ang balat sa babaeng naka-violet. Fang ang babaeng nakasuot ng violet, malungkot ang ekspresyon nito. Kahit na sa kanyang pinakamataas na rank 7 cultivation, hindi niya makita ang tunay na antas ng kapangyarihan ni Zhao Fang. Si Zhao Fang ay dating isang rank 7 ancient god, at ilang taon na lang ang lumipas mula noon. Kahit gaano pa siya kalakas, hindi siya dapat umabot sa rank 8. Kung ipunan nila ang lakas ng lahat ng miyembro nila, may pagkakataon silang lumaban sa kanya. Gayunpaman, hindi makita ng babae ang cultivation ni Zhao Fang, na hindi maipaliwanag na nagpabagabag sa kanya. Kaya, napagpasyahan niyang pinakamahusay na huwag nang walang ingat na kumilos laban sa kanya. Kababalik lang ni Zhao Fang sa Ziling Zone, kaya maaaring hindi niya alam ang sitwasyon. Itago natin sa kanya at subukang panatilihin siya dito habang nagsusumbong tayo sa ating mga nakatataas upang siya ay mahuli. Nakaisip ng mas maaasahang plano ang babaeng nakasuot ng violet. Sige. Kung mahuli natin siya, malaki ang gagantimpalaan natin. Nagsimulang matuwa ang lalaking pula ang balat. Pagkatapos nilang magdesisyon, agad nilang pinadalhan ng mensahe ang lahat para magtulungan sila para maiwasang maghinala si Zhao Fang. Ikaw ay dapat si Zhao Fang, ang numero 1 pagmamalaki ng Ziling Zone na direktang nakamit ang rank 6 at pumasok sa rank 7 pagkatapos lamang ng ilang taon. Ang Cheng na ito ay palaging gustong makilala ang henyong si Zhao. Mangyaring huwag magdamdam mula ngayon hanggang puso. Isang magiliw na ngiti ang ibinigay ng lalaking pula ang balat. Young Master, dapat ay babalik ka mula sa isang paglalakbay. Bakit hindi manatili rito at magpahinga ng kaunti, na nagbibigay sa amin ng pagkakataong makilala ka? Ang babaeng nakasuot ng violet ay nagpatibay ng isang kaakit-akit na poster at nagsalita sa isang nakakaakit na tono na maaaring matuno ang mga puso ng mga tao.
Talagang pagod ako pagkatapos ng mahabang paglalakbay. Mahihirapan akong dalawa. Maingat na sinusuri ni Zhao Feng silang dalawa sa buong oras na ito, at ngayon ay inalis na niya ang lumilipad na barko. Pakiramdam niya ay may malaking problema sa kanilang dalawa. Dahil gusto nilang manatili siya, mananatili lang siya at tingnan kung anong mga trick ang sinusubukan nilang laruin. Parehong nagulat ang lalaki at babae, hindi inaasahan na ganoon kadaling pumayag si Zhao Feng. Ang lalaking pula ang balat ay tumingin kay Zhao Feng at napansin niyang nakatitig siya sa babae. Nakangiting hindi niya maiwasang mag-message. Mukhang interesado sa iyo ang batang ito. Bagamat ang babaeng nakasuot ng violet ay talagang medyo matanda na, bilang isang magsasaka, siya ay may hitsura na walang pinagkaiba sa isang dalaga. Ang kombinasyon ng kanyang kaakit-akit na katawan sa kanyang hangin ng kapanahunan ay isang bagay na bihirang makita sa isang dalaga. Mapalad ang Universal Salvation Hall sa pag-aalaga kay Young Master Zhao. Tunay, ito ay isang malaking pagpapala. Ang babae ay nagbigay ng isang kaakit-akit na ngiti at inimbitahan si Zhao Feng sa loob. Si Zhao Feng ay inayos na manatili sa loob ng isang palasyo na sagana sa espiritual na enerhiya at mabangong amoy. Hindi mapakali si Zhao Feng. Ang paglilinang sa buong paglalakbay na ito ay talagang naging medyo nakakainip, kaya't siya ay talagang naglakad-lakad sa paligid ng lugar upang makapagpahinga. Pagkatapos magpahinga ng 2 araw, biglang nagkaroon ng ideya si Zhao Feng tungkol sa kanyang eye bloodline technique. Ang Chaos Origin Divine Power ay lubhang mapagparaya. Kung maisasama ko rito ang aking Tribulation Lightning Eye Flame, hindi ko lang madaragdagan ang kapangyarihan nito, magagawa ko itong isang instant eye bloodline technique na halos imposibleng iwasan. Nang naisip niya ito, sinimulan ni Zhao Feng na subukan at pagsamahin ang 2 diskarte sa eye bloodline. Gayunpaman, ang Chaos Origin Divine Sword at Tribulation Lightning Eye Flame ay parehong makapangyarihang mga diskarte. Ang perpektong pagsasanib sa kanila ay hindi 1 o 2 araw na pag-iibigan. Ngunit pagkatapos lamang ng 5 araw, isang abnormal na malakas na enerhiya, sinaunang at nakakapaso, ang bumaba sa Universal Salvation Hall. Swoosh! Swoosh! Agad na lumabas ang babaeng nakasuot ng violet at lalaking pula ang balat. Pagbibigay galang sa Ancient God Golden Wheel. Si Zhao Feng ay nasa loob ng Universal Salvation Hall. Magalang na sabi nilang dalawa sa Ancient God Golden Wheel, na may malasalaming katawan na natatakpan ng gintong tato. Ngayong personal na dumating ang Ancient God Golden Wheel, tapos na ang batang iyon. Namumulang sabi ng lalaking pula ang balat. Ang Ancient God Golden Wheel ay isang outstanding rank 8 Ancient God of the Blazing Gold Race bloodline. Nabalitaan na minsan ay nakipaglaban siya sa pinakamataas na rank 8 Ancient God sa loob ng 3 araw at kalaunan ay nagtagumpay na patayin sila. Hahaha, Zhao Feng, lumabas ka dito. Tumingin ang Ancient God Golden Wheel sa palasyo kung saan tinutuluyan ni Zhao Feng at same time na tumawa. Hindi inaasahan ng Ancient God Golden Wheel na magiging napakabuti ng kanyang kapalaran. Ang paksayo na inookupahan niya ay pinakamalapit sa Universal Salvation Hall, kaya siya ang unang dumating pagkatapos marinig ang balita. Kaboom! Isang madilim na pula at nakakapasong sound wave ang dumaan sa mundo. Ang isang normal na rank 8 Ancient God sa cultivation na biglang naantala ng ganito ay masasaktan ng husto o maaaring mabaliw. Ito ba ang trick na nilalaro nila? Binuksan ni Zhao Feng ang kanyang mga mata, malamig ang kanyang ekspresyon. Swish! Sa isang iglap, lumitaw si Zhao Feng sa kalangitan. Sa oras na ito, ang 2 Ancient God ng Universal Salvation Hall ay tumabi sa Ancient God Golden Wheel habang ang lahat ng iba pang eksperto ng Universal Salvation Hall ay nagsama-sama sa isang uri ng kakaibang hanay. Zhao Feng, ikaw talaga. Masunurin tanggapin ang iyong kamatayan. Nang makita si Zhao Feng, ang Ancient God Golden Wheel ay labis na nabalisa at agad na iniwas gamit ang isang palad. Boom! Isang nakakapasong gulong ng gininto ang apoy na nagbubuga ng mga alon ng init patungo kay Zhao Feng sa isang nakasisilaw na bahid ng ginto at pulang ilaw. Napakalakas! Ito ba ang kapangyarihan ng Blazing Gold Race? Natigilan ang lalaking pula ang balat. Kung siya iyon, agad siyang napatay sa pag-ataking ito. Lalong lumakas ang Ancient God Golden Wheel.
Kahit na ang pinakamataas na rank 8 Ancient God ay hindi maglalakas loob na baliwalain ang pag-ataking ito. Naramdaman ng babaeng nakasuot ng violet ang malakas na sinaunang aura na nagmumula sa katawan ng Ancient God Golden Will at hindi niya maiwasang manginig. Ngunit ilang sandali pa, naiwan silang dalawa na tulala. Habang ang naglalagablab na gininto ang gulong ay papalapit kay Zhao Fang, bigla itong bumagal sa pag-crawl, na natagpuan kahit na ang pagsulong ng 1 pulgada ay isang mahirap na gawain. Ang flame wheel ay dahan-dahan pa ring umiikot, ngunit parang hindi ito lalapit kay Zhao Fang. Gusto mo bang kunin ang ulo ni Zhao na may kaunting kakayahan? Iniskan ni Zhao Fang ang 3 Ancient God, isang mahinang ngiti sa kanyang mga labi. King of Gods, Kabanata 1406. Ang God Martial Race. Gusto mo bang kunin ang ulo ni Zhao na may kaunting kakayahan? Iniskan ni Zhao Fang ang 3 Ancient God, isang mahinang ngiti sa kanyang mga labi. Boom! Ang naglalagablab na gintong gulong sa kanyang harapan ay dahan-dahang umikot, ngunit tila hindi na ito makakarating sa kanya. Ang tanawing ito ay naging sanhi ng pagpintig ng puso ng 3 Ancient God sa gulat. Time intent. Natural na naramdaman ng 3 Ancient God ang enerhiyang ito. Ngunit anong antas lang ang naabot ng time intent ni Zhao Fang na kaya nitong pigilan ang pag-atake ng Ancient God Golden Will? Imposible ito. Paano mo? Nanginginig ang katawan ng Ancient God Golden Will habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Zhao Fang. Ang mga ulat ng katalinuhan ng Blazing Gold Race ay nagsabi na si Zhao Fang ay isa pa ring rank 7 Ancient God. Ngunit kaya ba ng isang rank 7 Ancient God na ganoon kadaling ma-neutralize ang isang rank 8 Ancient God ng Supreme Technique? Wala pang 10 taon ang lumipas, ngunit si Zhao Fang ay lumaki na sa antas na ito. Ikaw lang naman siguro, di ba? Iniskan ni Zhao Fang ang paligid at nakitang walang ibang tao. Ang Ancient God Golden Will na ito ay talagang nagplano na kunin ang lahat ng kaluwalhatian para sa kanyang sarili at dumating sa lalong madaling panahon. Boom! Sinuntok ni Zhao Fang, agad na pinulbos ang flame wheel. Ang Chaos Origin sa kanyang kamao ay lumamon pa ng kaunting enerhiya bago bumalik sa katawan ni Zhao Fang. Tumakbo. Nang makita ito, agad na nagsimulang tumakas ang Ancient God Golden Will. Boom! Swish! Isang nagliliyab na gininto ang liwanag ang sumabog mula sa katawan ng Ancient God Golden Will. Sa pamamagitan ng pagsunog ng kanyang divine power, nagawa niyang gumamit ng isang lihim na sining upang mapabilis ang kanyang bilis habang siya ay tumakas sa malayo. Ang lakas na ipinakita ni Zhao Fang ngayon ay nangangahulugan na kahit silang 3 na nagtutulungan ay walang pagkakataon na manalo. Gumamit ng instant movement ang lalaking pula ang balat at ang babaeng nakasuot ng violet para tumakas sa 2 pang direksyon. Pinili nilang 3 na tumakas sa iba't ibang direksyon. Sa oras na ito, lahat sila ay tumataya na si Zhao Fang ay hahabulin ng ibang tao, na hahayaan ang iba na mabuhay. Sa tingin mo makakatakas ka? Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay biglang lumundag ng malakas na bloodline energy. Swish! Swish! Sa isang iglap, 2 Chaos Origin Divine Swords na kasing kapal ng mga braso ang bumaril patungo sa lalaking pula ang balat at babaeng nakasuot ng violet. Pagkaraan ng ilang sandali, ang 2 Chaos Origin Divine Swords ay lumipad ng ilang daang libong li at bumaril sa kanilang mga katawan. Napuno ng hiyawan ang hangin habang nagkawatak-watak ang kanilang mga katawan. Lumitaw ang mga spatial ripples sa itaas ng isang luntiang sinaunang kagubatan. Swish! Isang gintong figure ang lumabas sa kawalan at nagsimulang tumakas. Delikado iyon. Dahil nagpa siya si Zhao Fang na patayin muna silang 2, nagawa kong maiwasan ang sakuna. Nakahinga ng maluwag ang Ancient God Golden Will. Kailangan kong iulat ang bagay na ito sa Blazing Gold Race. Kailangang harangin at patayin si Zhao Fang bago siya makabalik sa spiritual race. Kinabahan ang ekspresyon ng Ancient God Golden Will. Dahil sa lakas na ipinakita ni Zhao Fang, siya ay naging pinakamataas na rank 8, kahit isang rank 9. Sa sobrang nakakatakot na bilis ng paglaki, hindi na maiiwang mag-isa si Zhao Fang. Ngunit sa sandaling ito, isang nakakatuwang boses ang nagmula sa unahan. Gusto mo pa ba akong patayin? Paano ito nangyari? Naunahan mo ako. Ang Ancient God Golden Will ay tila nabigyan ng matinding takot. Namutla ang kanyang mukha habang takot na nakatitig kay Zhao Fang.
Kahit na napakabilis ni Zhao Feng, dapat ay galing siya sa likuran. Paano siya biglang sumulpot sa harapan niya? Whoosh! Dahan-daang lumipad si Zhao Feng, papalapit sa Ancient God Golden Wheel. Matagal na niyang nakuha ang kasanayan sa spatial shift. Ang spatial shift ay maaaring maglakbay ng napakalayo. Sa paggamit nito ngayon lang, siya ay naglakbay ng napakalayo, dahilan upang siya ay bumalik upang hanapin ang Ancient God Golden Wheel. Zhao Feng, pagkatapos ay sabay tayong mamamatay. Ang Ancient God Golden Wheel ay nagdikit ng kanyang mga ngipin, ang kanyang mukha ay naging malungkot at determinado habang nag-aapoy ang kanyang divine power. Dahil sa sama ng loob sa pagitan ng Blazing Gold Race at Zhao Feng, hindi siya pababayaan ni Zhao Feng, kaya nagpasya siyang magpasabog sa sarili. Kung kaya niyang patayin si Zhao Feng, mas mabuti pa iyon. Gusto mong magpasabog sa sarili. Kumaway ng kamay si Zhao Feng. Agad na binalot ng kakaibang puting enerhiya ang Ancient God Golden Wheel. Biglang naramdaman ng Ancient God Golden Wheel na siya ay nasa isang slow motion na mundo. Ang bawat galaw niya, ang kanyang mga iniisip, at maging ang kanyang pagpapasabog sa sarili ay bumagal sa paggapang. Whoosh! Agad na nilapitan ni Zhao Feng ang nagpapasabog sa sarili na Ancient God Golden Wheel, ang kanyang kaliwang mata ay pumipintig ng mabigat na soul energy habang hinahanap niya ang kaluluwa ng Ancient God Golden Wheel. Ang dalawang lahi ay talagang nag-aaway. Nanlamig ang mukha ni Zhao Feng. Ang spiritual race at blazing gold race ay palaging magkasalungat sa isa't isa, na patuloy na nag-aaway. Kung hindi dahil sa pagsugpo sa Life Sacred Land, ang dalawang lahi ay nakipagdigma na daan-daang milyong taon na ang nakalilipas. Ngunit sa pagkakataong ito, nabigo ang Life Sacred Land na sugpuin ito. Para sa mga partikular na detalye, ang isa ay kailangang bumalik sa 3 taon pagkatapos ng pag-alis ni Zhao Feng mula sa spiritual race. Noong panahong iyon, lumitaw ang isang malaking lihim na dimensyon sa Ziling Zone. Sa pamamagitan ng iba't ibang mga indikasyon, natukoy na ang lihim na sukat na ito ay malapit na konektado sa isa sa nangungunang 10 sinaunang lahi. Nakipag-ugnayan ang God Realm Sacred Land ng Ziling Zone sa 4 na 5 star na paksayon, na nagtulungang i-lock ang balitang ito para ma-explore nila ang lihim na dimensyon ng mag-isa. Gayunpaman, ang mga paghihigpit ng lihim na dimensyon ay nangangahulugan na ang mga nasa ibaba lamang ng antas ng Ancient God ang maaaring makapasok. Kaya, ang iba't ibang paksayon ay nagpadala ng kanilang mga elite na eksperto sa ilalim ng antas ng Ancient God sa loob. Sa huling sandali, ang mga disipulo ng spiritual race ay nagtagumpay sa pag-agaw ng isang di mapapantayang mahalagang kayamanan mula sa mga kamay ng mga disipulo ng Blazing Gold Race. Sa simula, sinubukan ng dalawang karera na makipag-ayos, ngunit natuloy ang negosasyon. Ang mga karera ay nagsimulang sumalakay at umatake sa isa't isa. Dahil dito mismo ang Universal Salvation Hall, na orihinal na nasa ilalim ng pangangasiwa ng spiritual race, ay inookupahan ng Blazing Gold Race. Ang sinaunang God Golden Wheel na ito ay walang masyadong alam, at maaaring hindi ito tumpak. Si Zhao Feng ay hindi lubos na naniniwala sa mga alaala ng Ancient God Golden Wheel, isinaalang-alang lamang niya ang mga ito. Kapag nakabalik na siya sa spiritual race, malalaman ni Zhao Feng ang buong sitwasyon. Maaari kang mamatay ngayon. Ikinaway ni Zhao Feng ang kanyang kamay sa Ancient God Golden Wheel. Agad na bumalik sa normal ang Ancient God Golden Wheel, ngunit pagkatapos ay nagsimulang bumilis ang proseso. Hindi. Nais ng Ancient God Golden Wheel na ihinto ang pagpapasabog sa sarili, ngunit wala siyang oras. Para siyang pumasok sa isang fast motion world. Boom! Sa isang nakakabinging pagsabog, ang mapanirang gintong apoy ay nagdulot ng kalituhan sa buong mundo. Ngunit matagal nang umalis si Zhao Feng sa saklaw ng pagsabog. Sa pagkakalantad ng aking pagkakakilanlan, hindi ko na magagamit ang lumilipad na barko. Mahigpit na sabi ni Zhao Feng. Bukod pa riyan, hindi niya maaaring payagan ang Blazing Gold Race na malaman ang kanyang tunay na kakayahan. Kung nalaman ng Blazing Gold Race na tumaas siya mula sa rank 7 hanggang rank 9 sa loob lamang ng ilang maikling taon, agad silang magpapadala ng isang Godlord expert para harangin siya.
Si Zhao Fang ay nakipagtulungan kay Xin Huang upang talunin ang isang God Lord noon, ngunit si Xin Huang ang pangunahing puwersa noon habang si Zhao Fang ay naglunsad lamang ng mga palihim na pag-atake at pinigilan ang kaaway. Kung sinubukan ni Zhao Fang na lumaban ng mag-isa sa isang Lord, makakatakbo lang siya. At ang bilis ng cultivation ni Zhao Fang ay talagang napakabilis. Kung nalaman ito ng iba, ang ilang mga tao ay tiyak na magsisimulang maging sakam. Swish! Inalis ni Zhao Fang ang ancestral artifact fragment mula sa kanyang interspatial na dimensyon. May paraan ba para itago ang aking paglilinang? Mas maganda kung hindi ako mapapansin ng isang Godlord. Humingi ng pagtuturo si Zhao Fang. Iyon ay medyo simple. Ang ancestral artifact fragment ay may napaka-relax na hitsura. Ang kumpletong anyo ng fragment ng ancestral artifact ay nilikha hindi mabilang na taon na ang nakakaraan. Marami na itong naranasan at alam ang maraming sikretong sining. Natural na alam nito ang mga paraan upang itago ang paglilinang ng isang tao. Ito ay isang lihim na sining ng pagbubuklod ng God-Silang race. Kapag naintindihan mo na ito, ikaw at ako ay magtutulungan para magamit ito. Kahit isang First Heaven Godlord ay hindi ka mararamdaman. Ang ancestral artifact fragment ay nagpadala ng daloy ng liwanag sa kaluluwa ni Zhao Fang. Makalipas ang 3 araw, matagumpay na naunawaan ni Zhao Fang ang sining ng pagsil ng God-Silang race. Kasama ang ancestral artifact fragment, nagawa niyang itago ang kanyang aura upang siya ay maging isang peak rank 8. Pagkatapos noon, ginamit ni Zhao Fang ang spatial shift. Buzz. Swish. Isang spatial vortex ang nagsimulang umikot sa paligid ni Zhao Fang. Unti-unti, lumiit ang spatial vortex, ngunit tumindi ang spatial ripples. Ilang sandali pa, bumagsak ang katawan ni Zhao Fang sa maliit na spatial vortex. Dahil siya ay nasa zailing zone at ang natitirang distansya ay hindi maganda, ang paggamit ng spatial shift ay magiging mas mabilis kaysa sa iba pang mga pamamaraan. Buzz. Swoosh. Isang spatial vortex ang biglang lumitaw, at ang figure ni Zhao Fang ay dahan-daang lumabas mula rito. Pagkatapos gumamit ng spatial shift ng ilang beses na sunod-sunod, si Zhao Fang ay nagpapahinga saglit. Makalipas ang 3 buwan, dumating si Zhao Fang sa spiritual race nang walang insidente. Dahil sa katayuan ni Zhao Fang sa spiritual race, ang kanyang pagdating ay nagdulot ng bagyo. Si Zhao Fang ay nawala ng ilang taon nang walang salita at walang anumang balita tungkol sa kanya. Maraming tao ang naniniwala na si Zhao Fang ay namatay sa kanyang mga paglalakbay o marahil ay naharang at pinaslang ng Blazing Gold Race. Ngunit ngayon, hindi lamang bumalik si Zhao Fang sa spiritual race, ang kanyang paglilinang ay umabot na sa pinakamataas na ranggo ng 8. Malinaw na si Zhao Fang, na lumabas para hasain ang sarili, ay nakatagpo ng napakalaking pagkakataon. Kung hindi, imposibleng maabot niya ang pinakamataas na rank 8 sa wala pang 10 taon. Ang unang ginawa ni Zhao Fang sa kanyang pagbabalik ay hinanap si Zhao Yufei, ngunit si Yufei ay nasa loob ng ipinagbabawal na zona ng spiritual race. Zhao Fang, ano lang ang na-encounter mo sa iyong mga excursion na naabot mo na ang peak rank 8? Tanong ng master ni Zhao Yufei, ang third elder ng spiritual race. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas sa pagtuturo kay Zhao Yufei, pinasisigla ang kapangyarihan ng kanyang spiritual race bloodline sa pag-asang malampasan ni Zhao Yufei si Zhao Fang. Nagtagumpay si Zhao Yufei nang may matinding kahirapan na makatagpo ng napakalaking pagkakataon sa lihim na dimensyon, at sa kanyang pag-iisa, ang kanyang lakas ay tumataas ng mabilis. Ngunit naabot na ni Zhao Fang ang pinakamataas na rank 8. Hindi sinasadyang nakapasok ako sa isang dimensyon na naiwan ng light rays at nakatagpo ng maraming pagkakataon. Malabong inilarawan ni Zhao Fang. Mukhang napakaswerte sa iyo, Yufei. Emosyonal na bumantong hininga ang ikatlong elder. Anong nangyari kay Yufei? Agad na tanong ni Zhao Fang. Malamang na napunta si Zhao Yufei sa lihim na dimensyon na konektado sa nangungunang 10 sinaunang lahi. May ilang balita tungkol kay Zhao Yufei sa mga alaala ng Ancient God Golden Wheel, ngunit ito ay napakalabo at hindi sigurado. Natanggap niya ang pamana ng isa sa nangungunang 10 sinaunang lahi, ang God Martial Race. Medyo nasasabik at mayabang na sabi ng third elder.
Ang third elder ay palaging nakaramdam ng hinanakit sa pagtanggi ni Zhao Feng na maging kanyang disipulo, ngunit ngayong nakuha na ni Zhao Yufei ang legacy ng God Martial Race, tiyak na malalampasan niya si Zhao Feng at mamuno sa spiritual race tungo sa isang maluwalhating hinaharap. Ang God Martial Race. Nagulat si Zhao Feng. Ang God Martial Race ay isang mythical race na ikalima na nireranggo sa 10,000 ancient races. Ito ang karera na may pinakamalaking kakayahan sa pag-unawa. Ang lakas ng mga miyembro ng lahi na ito ay palaging nahihigitan ng kanilang mga antas ng paglilinang, at naiintindihan nila ang iba't ibang uri ng enerhiya ng intent. Mas madali pa nilang naiintindihan ang mga batas kumpara sa ibang lahi. Bilang karagdagan, ang mga miyembro ng God Martial Race ay pawang mahuhusay na manlalaban. Ang kanilang talento sa pakikipaglaban ay walang kapantay, at maaari nilang palaging maabot ang rurok ng kasanayan kapag gumagamit ng mga lihim na sining. Ito ay isang mythical na lahi ng mga transcendent na mandirigma. Ito marahil ang dahilan ng digmaan sa pagitan ng Blazing Gold Race at Spiritual Race. Nadurog ang puso ni Zhao Feng. Ang bilis ng cultivation ng spiritual race ay palaging isa sa pinakamagaling sa 10,000 ancient races, at ngayong nakuha na ni Zhao Yufei ang legacy ng God Martial Race, napunan na niya ang kakulangan ng pangunawa. Sa malamang na 1,000 taon, higit sa 10,000 taon, maaabot ni Zhao Yufei ang antas ng God Lord, at siya ay magiging isang spiritual race God Lord na lubos na sanay sa pakikipaglaban. Ito ay sapat na upang baguhin ang kapalaran ng buong spiritual race. Bilang mortal na kalaban ng spiritual race, hindi pinapayagan ng Blazing Gold Race ang sitwasyong ito. King of Gods, Kabanata 1407. Paglahok sa digmaan. Ito marahil ang dahilan ng digmaan sa pagitan ng Blazing Gold Race at spiritual race. Nadurog ang puso ni Zhao Feng. Tama. Dati, nagpadala pa ang Blazing Gold Race ng Half-Step God Lord para subukang patayin si Zhao Yufei, pero nadiskubre sila at napigilan ng lahi ko. Sabi ng Third Elder, malamig ang ekspresyon niya. Ano? Ang Blazing Gold Race ay talagang nagpadala ng kalahating hakbang na God Lord para subukang patayin si Yufei. Naalarma rin si Zhao Feng sa balitang ito. Hindi niya inaasahan na ang Blazing Gold Race ay talagang magpapakilos ng ganitong uri ng lakas para harapin ang isang True God Jr. Sa ngayon, si Yufei ang puso ng spiritual race. Kapag nag-mature na siya, hindi na magiging katapat ng spiritual race ko ang mahinang Blazing Gold Race. Ang Third Elder ay tila natuwa, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Una, siya ang master ni Zhao Yufei, kaya kung si Zhao Yufei ay naging God Lord, magkakaroon din siya ng kaluwalhatian. Pangalawa, minsang tumanggi si Zhao Feng na maging kanyang disipulo, at ang pangalawang disipulo ng Third Elder na si Zhao Yufei ay walang alinlangang malalampasan si Zhao Feng sa hinaharap. Dati kapag pinag-uusapan ng mga tagalabas ang numero 1 henyo ng spiritual race, walang alinlangan na pinag-uusapan nila si Zhao Feng. Ngunit sa hinaharap, hindi ito ang mangyayari. Nang bumalik si Yufei mula sa lihim na dimensyon, isa na siyang rank 7 ancient god, at ilang taon na siyang nag-iisa. Nang makita ang sorpresa ni Zhao Feng, nagpatuloy ang Third Elder, ang kanyang ngiti ay lalong lumawak. Tumanggo si Zhao Feng. Si Zhao Yufei ay palaging nagtataglay ng hindi pangkaraniwang potensyal, at ngayong mayroon na siyang legacy ng God Martial Race, maaabot niya ang hindi pangkaraniwang mga antas sa hinaharap. Marahil ay maaari pa niyang pangunahan ang spiritual race upang mabawi ang kaluwalhatian nito. Zhao Feng, ang spiritual race ay kasalukuyang kulang sa mas mataas na antas ng puwersang panlaban. Ngayong nakabalik ka na, dapat kang lumabas at ihasa ang iyong sarili sa mga linya sa harapan. Tumingin ang Third Elder kay Zhao Feng at nagpatuloy. Bagamat may hinanakit siya kay Zhao Feng, iyon ay dahil lamang sa tumanggi si Zhao Feng na maging kanyang disipulo. Kababalik lang ni Zhao Feng mula sa kanyang mga paglalakbay at ang kanyang cultivation ay tumalon sa pinakamataas na rank 8. Tiyak na hindi pa niya ganap na napatatag ang kanyang sarili sa antas na ito ng cultivation, at ang kanyang lakas ay malamang na hindi maihahambing sa isang senior peak na rank 8. Kaya, nais ng Third Elder na si Zhao Feng ay maasa ang kanyang sarili sa larangan ng digmaan at patatagin ang kanyang paglilinang.
Bilang karagdagan, maaari rin siyang magdala ng ginhawa sa spiritual race, na kasalukuyang mas mahinang bahagi ng digmaang ito. Malubhang kakulangan ng mataas na antas ng puwersang panlaban. Si Zhao Feng ay medyo nalilito. Sa lohikal na pagsasalita, ang spiritual race ay dapat na mas malakas sa kabuuang lakas kaysa sa Blazing Gold Race. Ang Blazing Gold Race ang nagpasimula ng digmaang ito. Noong panahong iyon, bigla nila kaming inatake, mabilis na pinatay ang marami sa aming nasa gitna at mataas na antas na puwersang panlaban. Bagamat ang spiritual race ay nag-react ng mabilis hanggat maaari, ang Blazing Gold Race ay kasalukuyang nangunguna sa digmaang ito. Mukhang galit ang Third Elder habang nagsasalita. Sige. Pumayag si Zhao Feng na makibahagi sa digmaan. Bilang isang pangunahing disipulo ng spiritual race, nakatanggap siya ng hindi maliit na benepisyo sa pamamagitan ng pag-asa sa 5-star na paksayon na ito. Bukod dito, ang digmaan sa pagitan ng dalawang lahi ay nagsimula kay Zhao Yufei, kaya hindi na lang maupo si Zhao Feng at manatiling walang kinalaman. Bilang karagdagan, pagkatapos na lumahok sa maraming mga labanan, magagawa niyang tanggalin ang selyo at ibunyag ang kanyang antas ng paglilinang at mas mababa ang hinala. Mabuti. Tumungo sa Celestial Net Sect sa lalong madaling panahon. Ang paksayon na ito ay isa sa mga pinakamahalagang lugar sa teritoryo ng spiritual race. Ang Blazing Gold Race ay gustong sakupin ito sa buong oras na ito. Agad na binigyan ng Third Elder si Zhao Feng ng isang mahalagang misyon. Pagkatapos umalis sa ipinagbabawal na lugar ng spiritual race, nagpahinga ng kaunti si Zhao Feng at pagkatapos ay umalis. Samantala, sa loob ng isang lihim na silid sa ilalim ng lupa ay nagniningning sa liwanag ng nagliliyab na apoy. Elder, si Zhao Feng ay bumalik sa spiritual race. Isang lalaking nakabaluti na ginto ang lumitaw sa palasyo sa ilalim ng lupa, ang kanyang saloobin ay magalang at magalang. 3 bola ng liwanag ang lumutang sa kanyang harapan. Ang lalaki sa gitnang bola ng liwanag ay medyo matanda na, ngunit siya ay malaki at matipuno, ang kanyang katawan ay namumula sa gintong apoy at ang kanyang mukha ay marangal at ayos. Nagpakita na naman ang batang iyon. Naningkit ang mga mata ni Brother Jin. Siya ay walang iba kundi ang Elder Jin na nanguna sa partido ng Blazing Gold Race sa sugal na laban sa pagitan ng dalawang lahi. Nakagawa siya ng napakalalim na impresyon kay Zhao Feng. Ang spiritual race ay talagang may hindi kapani-paniwalang swerte na magkaroon ng dalawang pinakamataas na henyo tulad ni na Zhao Feng at Zhao Yufei. Sa kaliwa ni Elder Jin ay isang mas maikling lalaki na nasa gitnang edad, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa malamig at makamandag na liwanag. Ano ang kasalukuyang kalagayan ni Zhao Feng? Tanong ni Brother Jin. Sa kanyang pagbabalik sa spiritual race, ang cultivation ni Zhao Feng ay nasa pinakamataas na rank 8. Umalis na siya ngayon sa spiritual race, tila handa nang pumasok sa larangan ng digmaan. Sagot ng lalaking nakasuot ng ginto. Peak rank 8. Parehong nagulat si Elder Jin at ang pandak na lalaki. Wala pang ang 10 taon, pero napunta na siya sa rank 7 hanggang sa pinakamataas na rank 8. Ang ekspresyon ni Elder Jin ay sobrang malungkot. Sa oras na ito, ang madilim na kulay abong bola ng apoy sa kanan ni Elder Jin ay nanginginig, na nagbuga ng malamig na buto. Gusto kong bantayang mabuti ang bawat galaw ni Zhao Feng. Direktang magsumbong sa akin kung may nangyari. Tumahol si Brother Jin. Umalis sa secret hall ang lalaking nakabaluti na ginto. Hindi natin pwedeng pabayaan ang pagkakataong ito. Sa sandaling malaman natin kung saan pupunta si Zhao Feng, magpapadala kaagad tayo ng eksperto para patayin siya. Nanlalabo ang mga mata ni Elder Jin nang magsimula siyang mag-isip tungkol sa pinakamagandang taong ipapadala. Sa sandaling ito, ang malamig na kulay abong apoy sa kanan ni Elder Jin ay biglang nagsimulang umungol. Lumabas ang isang figure na nakasuot ng light golden dress. Siya ay nagtataglay ng isang napakarilag ngunit malamig na mukha, at habang ang kanyang matangkad at magandang katawan ay maaaring pumukaw ng mga pantasya, ang kanyang aura ay kakaiba at kakaiba, tulad ng ilang ethereal na bundok ng yelo. Itong Zhao Feng. Ipaubaya mo siya sa akin. Malamig na wika ng babaeng nagyayelong. Nagtataka namang tumingin sa nagyayelong babae ang maikling nasa katanghaliang gulang na lalaki. Hihihi, ayos lang din. Iiwan ko si Zhao Feng sa iyo.
Ngumiti si Elder Jin at sumangayon. Binalot ng nagyayelong babae ang sarili sa napakalamig na apoy at pagkatapos ay naglaho. Thirst, thirst. Lalong gumaganda ang Ancient God Ice Flame, pero medyo nilalamig siya. Bakit siya masyadong nagmamalasakit kay Zhao Fang? Nang mawala ang Ancient God Ice Flame, agad itong tinanong ng maikling lalaki. Ang Ancient God Ice Flame ay ang numero 1 kagandahan ng Blazing Gold Race at ang pinakatalentadong henyo ng Blazing Gold Race sa nakalipas na halos 100 milyong taon. Noong unang panahon, noong kilala pa ang Ancient God Ice Flame, siya ay tinugis ng hindi mabilang na mga gwapong henyo ng Zilling Zone, ngunit tinanggihan niya silang lahat. Nang maglaon, naglakbay ang Ancient God Ice Flame, at nang bumalik siya, isa na siyang kalahating hakbang na God Lord. Ito lang ang interes niya sa mga henyo, ngunit sa halip na magustuhan sila, mas gusto niyang patayin sila. Isang malalim na ngiti ang ibinigay ni Elder Jin. Makalipas ang 10 araw, dumating si Zhao Fang sa Celestial Net Sect, sa loob ng hangganan ng Spiritual Race. Ang Celestial Net Sect ay matatagpuan sa pinakamataas na punto sa isang mahabang hanay ng mga bundok. Habang papalapit si Zhao Fang, agad siyang napansin ng mga tao sa loob ng Celestial Net Sect. Sino ang bumibisita? Isang malakas na boses ang nagmula sa loob, niyanig ang mundo. Si Zhao Fang ng Spiritual Race, sa utos ng Third Elder, ay dumating upang palakasin ang Celestial Net Sect. Agad na sagot ni Zhao Fang. Ngunit siya ay talagang nalilito. Ang may hawak ng kapangyarihan sa loob ng Celestial Net Sect ay tiyak na kilala kung sino siya, kaya bakit sila nagtanong ng ganoong tanong? Hindi niya maiwasang gamitin ang kanyang kaliwang mata para sumilip sa madilim na dilaw na defensive array at sa iba't ibang gusali para makita ang may-ari ng boses na ito. Ito ay isang marangal na nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng gintong robe, ang kanyang nakakatakot na aura ay nagpapahiwatig na siya ay isang pinakamataas na rank 8. Katabi ng medyo may edad na lalaki ang isang gwapong binata na may malamig at mayabang na mukha. Ancient God Ice Origin. Nataranta. Agad na naunawaan ni Zhao Fang. Sa laban sa pagsusugal sa pagitan ng dalawang lahi, ang Ancient God Ice Origin ay orihinal na trump card na Ancient God for the Spiritual Race. Ngunit nang aktwal na nangyari ang laban sa pagsusugal, ang Ancient God Ice Origin ay dumanas ng isang miserableng pagkatalo sa kanyang unang laban, at sa huli, si Zhao Fang ang nakaagaw ng tagumpay mula sa mga panganang pagkatalo. Napansin na ni Zhao Fang ang inggit ng Ancient God Ice Origin noon. Sa loob ng Celestial Net Sect. Ama, ang taong ito ay si Zhao Fang. Bulong ng Ancient God Ice Origin. Peak Rank 8. Natigilan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ano? Peak Rank 8. Ang Ancient God Ice Origin ay lubos na namangha at nataranta. Siya ay lubos na napahiya sa panahon ng laban sa pagsusugal sa pagitan ng dalawang lahi. Sa kanyang pagbabalik, masigasig siyang nagtanim, at sa tulong ng kanyang ama, nahirapan siyang maabot ang pinakamataas na rank 7. Siya ay orihinal na nagplano na ayusin ang pakikipaglaban kay Zhao Fang sa susunod na pagkikita niya, ngunit hindi niya inaasahan iyon. Kapag nakita niya si Zhao Fang, sasabihin ng kanyang ama na si Zhao Fang ang pinakamataas na rank 8. Bagaman ang iyong cultivation ay hindi maihahambing sa kanya, ang Celestial Net Sect ay nakikinig sa mga utos ng iyong ama ngayon. Sa digmaang ito sa pagitan ng dalawang karera, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong ipakita ang kanyang mga kakayahan. Ibibigay ko ang iyong mga tagumpay sa larangan ng digmaan na higit pa kay Zhao Fang. Ang lalaking nakasuot ng gininto ang damit ay magiliw na tumingin sa Ancient God Ice Origin. Matigas na tumango ang Ancient God Ice Origin. Sa sandaling ito, lumitaw ang isang puwang sa defensive array ng Celestial Net Sect. Whoosh! Si Zhao Fang ay pumasok sa Celestial Net Sect. Kaya si Zhao Fang, ang henyo ng aking spiritual race. Ako ang commander ng lugar na ito, Ancient God Blue Distance. Kara-rating mo lang, kaya ipapahanda kita ng tirahan para makapagpahinga ka. Ang Ancient God Blue Distance ay tumingin kay Zhao Fang na may sobrang init na ekspresyon. Kailangan kitang problemayan. Sumang-ayon si Zhao Fang, kung saan siya ay ginabayan patungo sa isang maluwag at magandang palasyo. Handa siyang lumahok sa digmaang ito upang makapagbigay siya ng kaunting pagsisikap para sa spiritual race at iligtas ito mula sa hindi magandang posisyon nito.
Gayunpaman, mula sa hitsura nito, hindi siya bibigyan ng Ancient God Blue Distance ng pagkakataong ito. Ngunit ito ay maayos din. Tahimik lang na ginugugol ni Zhao Fang ang kanyang oras sa front lines. Nang dumating ang oras at ipinakita niya ang kanyang tunay na antas ng paglilinang, hindi pa rin siya makakakuha ng ganoong kalaking hinala. Sa pagpasok sa palasyo, nagsimulang mag-cultivate si Zhao Fang, pangunahing nakatuon sa pagpapataas ng kanyang intent energies at pagpapalakas ng kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Sa gabi, ang tahimik at malamig na Celestial Net Sect ay biglang uminit. Buzz! Buzz! Nagsimulang manginig ang defensive array sa paligid ng Celestial Net Sect, na ikinaalarma ng lahat sa loob. Atake ng kalaban. Pag-atake ng kalaban. Maririnig ang galit na galit sa loob ng Celestial Net Sect. Sa labas ng Celestial Net Sect, isang malaking puwersa ang nagtipon, na pinamumunuan ng isang higanti ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, 30 talampakan ang taas, ang kanyang buong katawan ay kumikinang sa ginto at pilak na may apoy na nagngangalit sa paligid nito. Whoosh! Lumitaw ang isang gintong nakasuot na figure, na lumulutang sa hangin at naglalabas ng malakas na sinaunang enerhiya. Alam kong hindi ka madaling susuko sa Celestial Net Sect. Malamig na bamulong ang Ancient God Blue Distance. Tumigil ka sa Saturday. Ancient God Blue Distance, tiyak na mahuhuli natin ang Celestial Net Sect ngayon. Ang higanteng lalaki ay umungal, nagpapadala ng alon ng gintong apoy na nagpaligo sa abot tanaw sa gintong liwanag. Boom! Bang! Itinaas ng higanteng lalaki ang magkabilang kamao, at pagkatapos ay bumaril pasulong ang isang nakasisilaw na gintong araw. Ikaw lang mag-isa. Hindi sapat iyon. Isang hitsura ng paghamak ang lumitaw sa mukha ng Ancient God Blue Distance. Atake. Ang Ancient God Blue Distance ay umungal, at ang kanyang katawan ay nagsimulang maglabas ng malakristal na divine power habang siya ay bumaril pasulong. Whoosh! Hindi mabilang na mga eksperto ang bumuhos mula sa Celestial Net Sect upang sundan ang Ancient God Blue Distance. Hahaha! Ang Celestial Net Sect ay amin ngayon. Sa sandaling ito, isang medyo lantang matanda ang lumitaw sa tabi ng higanteng lalaki. Ang taong ito ay agad na naglabas ng nakakapasong presyon na naging sanhi ng lahat ng mga miyembro ng Celestial Net Sect na huminto habang ang isang nasusunog na sensasyon ay bumalot sa kanilang mga katawan. Boom! Ikinumpas ng matanda ang kanyang palad, naglabas ng maitim na kayumangging apoy na mabilis na nag-anyong isang mabagsik na dragon. Hindi maganda. Isang rank 9 Ancient God. Nagulat ang Ancient God Blue Distance. Buzz. Swoosh. Ang malakristal na divine power sa paligid niya ay sumulong sa isang napakalaking kalasag na kristal. Boom. Bang. Ang kalasag ay tumagal lamang ng ilang sandali bago nabasag. Ang dark brown na apoy na dragon ay umungol pasulong, itinulak pabalik ang Ancient God Blue Distance at ang ilang Ancient God na pinamumunuan niya. Arg! Ang isang mahinang rank 7 Ancient God ay hindi nagawang palayasin ang apoy, at pagkaraan ng ilang sandali, siya ay sinunog hanggang sa abo. Umalis at ipagtanggol. Agad na nagutos ang Ancient God Blue Distance. Ngayon, ang tanging pag-asa nila ay ipagtanggol ang Celestial Net Sect at maghintay ng mga reinforcement.